Naranasan mo na bang maramdaman na tila malayo ang presensya ng Diyos? Na ang apoy na dati nagliliyab sa iyong puso ay tila nawala? Marahil tinitingnan mo ang paligid at nakikita ang malamig na mundo, pagod na mga tao, mga pusong walang laman, at nagtatanong ka, patuloy pa bang nagpapakita ang banal na espiritu ngayon tulad ng dati? Ang sagot ay makapangyarihan at simple. Patuloy pa ring ibinubuhos ang banal na espiritu sa mga tapat na naghahanap sa Kanya. Ang parehong espiritu na bumaba sa mga alagad noong araw ng Pentecostes ay buhay pa rin, handang muling punuin ang lahat ng sumusuko sa harap ng Diyos. Ang pagbuhos ng espiritu ay hindi isang pangyayari ng nakaraan, ito ay isang buhay na pangako. Sinabi ni Jesus na siya ay magpapadala ng kagapayo, at ang pangakong ito ay hindi nag-expire sa paglipas ng panahon. Ito ay para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng nagnanais mapuno ng banal na presensya. Ngunit mayroong isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaintindi. Ang banal na espiritu ay hindi lamang nagpapakita sa magagarbong sandali o pambihirang paningin. Gumagalaw din siya sa katahimikan, sa tapat na panalangin, sa luha na bumabagsak kapag walang nakakakita, sa ganap na pagsuko ng nagsasabing, Panginoon, gawin mo akong iyong templo. Kapag dumating ang banal na espiritu, siya ay nagbabago. Hindi lamang siya nagbibigay luwalhati, siya ay nag-aayos at nagbabalik buhay. Kung saan may panghihina ng loob, nagdadala siya ng tapang. Kung saan may kalituhan, nagdadala siya ng kaliwanagan. Kung saan may takot, nagdadala siya ng kapayapaan. At ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ng kaaway na ilihis ang iyong pansin, agawin ang iyong oras ng panalangin, at punuin ang iyong isip ng alalahanin at pagdududa. Dahil alam niya, ang pusong puno ng espiritu ay pusong nagwawagi, nananalangin ng may kapangyarihan, at naglalakad sa pananampalataya kahit sa gitna ng bagyo. Marahil nararamdaman mo na masyado ka nang lumayo, na hindi mo nakarapat-dapat maramdaman ang presensya ng Diyos. Ngunit ang banal na espiritu ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto, naghahanap siya ng pagsuko. Hindi siya naghahanap ng makinang nasisidlan, kundi ng mga pusong bukas. Kahit pumutok ang sisidlan, maaari pa rin itong mapuno. Kahit nasaktan ang puso, maaari pa rin itong maghilom. Ang tanging kailangan niya ay pagbibigyan mo siya ng puwang. Kaya, kung may isang bagay sa loob mo na humihingi ng higit pa mula sa Diyos, higit pa sa Kanyang presensya, higit pa sa Kanyang pagmamahal, iyon ang espiritu na tinatawag ka pabalik. Nais niyang muling sinihan ang apoy na minsang nagliyab. Nais niyang ibuhos ang bagong pagkapahid sa iyong buhay. Ang pangako ay nananatiling totoo. Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Kasama ka rito. Huwag ipagpaliban sa bukas ang nais gawin ng Diyos ngayon. Isara ang iyong mga mata sandali, huminga ng malalim at sabihin, Panginoon, gusto ko ng higit pa mula sa iyo. Hayaan ang banal na espiritu na hipuin ang iyong puso ngayon din. Siya ay naroroon kung nasaan ka, handang magpanumbalik, maggagaling, at magbigay buhay muli. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video na ito, at ibahagi sa isang tao na kailangang maramdaman ang galaw ng banal na espiritu. Sama-sama, ipalaganap natin ang presensya ng Diyos, at muling sinihan ang mga pusong naghihintay ng bagong pagbuhos ng espiritu. Kapag nagpakita ang banal na espiritu, may nagbabago sa loob natin, at ang pagbabagong ito ay malalim. Hindi ito isang panandaliang damdamin lamang. Ito ay isang pagbabagong nagsisimula sa loob at nahahayag sa bawat kilos, salita, at desisyon. Kapag humipo ang espiritu, naglalagay siya ng apoy na nagpapakita sa atin ng mundo sa bagong pananaw. Biglang ang dating karaniwan ay nagiging banal, at ang dating pasanin ay nagiging misyon. Ngunit mahalagang maunawaan ang espiritual na katotohanan. Ang pagbuhos ng espiritu ay hindi nangyayari lamang sa malalaking pagtitipon o sandali ng pagsamba. Nangyayari ito sa lihim, sa saradong silid, kapag yumuko ka sa iyong mga puhod at bumulong, halika, banal na espiritu. Dito,
sa katahimikan ng iyong kaluluwa, nagsisimula siyang kumilos. Walang hadlang na makapigil sa kanya, hindi oras, hindi nakaraan, at hindi mga sugat. Malaya ang espiritu at pumupunta kung saan siya ay inimbitahan. Andaan kung paano ito nangyari sa mga alagad. Sila'y magkakasama, nananalangin, naghihintay, at biglang bumukas ang langit. Ang mga dila ng apoy ay dumapo sa bawat isa, at ang lahat ay napuspos ng espiritu. Ang sandaling iyon ay hindi aksidente, ito ay katuparan ng pangako. At ang parehong Diyos na ibinuhos ang kanyang espiritu sa kanila, ay handang ibuhos din sa iyo ngayon. Nais niyang punuin ang iyong puso ng kapangyarihan, kaunungan, at tapang upang mabuhay sa mahihirap na panahon nang hindi nawawala ang pananampalataya. Kapag nananahan ang banal na espiritu sa iyo, ang iyong buhay ay nagiging isang buhay na patotoo. Nagsisimulang mapansin ng mga tao ang isang kakaibang bagay, isang kapayapaan na hindi natitinag, isang pag-asa na hindi nawawala, isang kislat sa mata na nagmumula sa loob. At ito ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ito ay biyaya. Ito ang presensya ng Diyos na ipinapakita sa pamamagitan mo. May mga sandali na maaring wala kang maramdaman, at gayon paman ay kumikilos ang espiritu. Hindi siya nakasalalay sa emosyon, siya ay tapat sa kanyang pangako. Minsan, ang kilos ng Diyos ay tahimik, maingat, halos hindi mapansin. Ito ay parang hangin, hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo ang epekto nito. Binabago nito ang mga direksyon, binabago ang mga landas, at dinadala ka sa mga espiritual na lugar na hindi mo kailanman inisip na mararating. At marahil iyon mismo ang nais gawin ng Diyos ngayon. Baguhin ang direksyon ng iyong puso, hihipan ng bagong buhay ang iyong pananampalataya, ibalik ang tila na wala. Huwag kang lumaban. Hayaan ang espiritu na gabayan ang bawat hakbang, pakalmahin ang iyong mga pagdududa, at panibaguhin ang iyong lakas. Maaring pagod ka, ngunit ang banal na espiritu ang siyang bumabangon sa iyo. Maaring nalilito ka, ngunit siya ang gumagabay sa iyo. Maaring nasasakan ka, ngunit siya ang nagpapagaling sa iyo. Ang tanging hinihiling niya ay isang pusong handa. Dama mo na ngayon ang haplos ng banal na espiritu kung nasaan ka man. Siya ay naroroon, kumikilos sa iyong buhay, nagdadala ng aliw, pag-asa, at bagong pagpapahid. Ang sinimulan niya, kanyang tatapusin. Ngayon ay ang araw upang ipahayag na hindi ka mamumuhay ng malamig na pananampalataya, kundi ng isang buhay na ganap, puno ng banal na espiritu. Isipin bawat hakbang na iyong gagawin ay ginagabayan, bawat desisyon ay pinaliwanag, bawat salita ay may dalang kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Hindi ito isang malayong pangarap, ito ay isang katotohanan na magagamit mo ngayon, sapagkat ang parehong espiritu na pumuno sa mga alagad noong araw ng Pentecostes ay handang manahan sa iyo. Nais niyang punuin ang iyong buhay ng kanyang presensya, ibalik ang iyong puso, at bigyan ka ng kapangyarihan na mamuhay sa supernatural araw-araw ng iyong buhay. Kapag pinapayagan natin ang banal na espiritu na kumuha ng kontrol, nawawala ang lakas ng ating mga takot. Ang ating mga kahinaan ay nagiging oportunidad para sa paglago, at ang ating pag-asa ay nagiging matatag. Binabago niya ang sakit sa aral, pagkatalo sa tagumpay, kalituhan sa kaliwanagan. Ang buhay na puno ng espiritu ay hindi nangangahulugang wala kang hamon, nangangahulugan ito na hindi ka haharap sa kahit ano ng mag-isa. Bawat kahirapan ay haharapin ng may tapang. Bawat tukso ay mapagtatagumpayan ng kapangyarihan. Bawat pang-araw-araw na laban ay minarkahan ng katiyakan na ang Diyos ay nasa iyong tabi. Ang pagbuhos ng banal na espiritu ay hindi lamang para sa mga pambihirang sandali o nakikitang kanda. Nangyayari rin ito sa tahimik na panalangin, sa taos-pusong pagsuko, sa pusong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa lugar na ito, nagsisimula siyang kumilos, nagdadala ng kaunungan kung may pagdududa, kapayapaan kung may pag-aalala, tapang kung may takot, at kagalakan na hindi natitinag kahit sa mga bagyo.
Inahihintulutan ka niya na mabuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kaluwalhatian ni Kristo. Isang buhay na minarkahan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Isipin ang bawat pangako ng Espiritu bilang isang apoy na nagliliyab sa loob mo. Kapag nananalangin ka, damhin ang banal na apoy na nagpapahinga sa iyong isip, puso, at mga kamay. Damhin ang bawat sulok ng iyong buhay na pinupuno ng kapangyarihan ng langit. Nais ng Diyos na punuin ka hanggang sa sumobra, upang ang iyong patotoo ay makapagbigay inspirasyon sa iba at ikaw ay maging isang daluyan ng mga milagro, biyaya, at pagbabago. Huwag mag-atubili, huwag magduda, handa ang Diyos na ibuhos ang kanyang pagpapahid, kanyang presensya, at kanyang kapangyarihan sa iyo, sa iyong pamilya, tahanan, simbahan, at sa lahat ng nananampalataya. Ngayon, ibigay ang iyong sarili ng buong buo. Buksan ang iyong puso ng walang pag-alinlangan, sumuko ng walang kakot, at hayaan ang banal na Espiritu na gabayan ang bawat hakbang, bawat salita, at bawat desisyon. Huwag kang magkakasapat sa mababaw na pananampalataya. Sikapin ang kabuuan ng Espiritu araw-araw. Hayaan siyang baguhin ang iyong buhay mula sa loob palabas, pagalingin ang mga sugat, sirain ang mga kadena, ibalik ang mga pangarap, palayain ang iyong kaluluwa, at punuin ang iyong espiritu ng kagalakan at kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Habang nananalangin ka, isalarawan ang apoy ng espiritu na nagpapahinga sa iyo. Pinupuno ang bawat sulok ng iyong pagkatao, hinahaplos ang iyong puso, binabago ang iyong isip, at pinatitibay ang iyong pananampalataya. Hayaan ang bawat pangako ng Diyos na matupad sa iyong buhay ngayon. Tandaan, ang espiritu ay walang hangganan, siya ay sagana. Magagamit siya ng lahat ng taos-pusong naghahana. Kung ang panalangin ito ay humipo sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos na kumikilos sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, i-komento ang iyong karanasan, at i-share upang mas maraming tao ang makaramdam ng galaw ng banal na espiritu. Hayaan ang kanyang presensya na baguhin ang iyong buhay at magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ang parehong pagkapahid, parehong kapangyarihan, at parehong pagkakalapit kay Kristo. Ngayon ang iyong sandali. Buksan ang puso, sumuko, manampalataya, at mapuspos ng banal na espiritu.